Samantala, aabot daw sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng mga pinsalang iniwan ng Bagyong Glenda sa lalawigan naman ng Cavite. Marami kasi mga bahay, istruktura at mga pananim ang nawasak ng bagyo. Pero ang pinakakalbaryo ngayon ng mga Caviteño ay ang kawalan ng tubig at kuryente rin. Mula sa bayan ng Noveleta, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Mike, sa ngayon ay 10% pa lang ng supply ng kuryente ang naibalik dito sa probinsya. Walang kuryente, wala ring tubig, kaya yung mga ospital, mga opisina at ilang commercial establishments, limitado ang operasyon. Ang General Trias Medicare Hospital ang nag-iisang public hospital sa bayan ng General Trias, Cavite. Pero dahil walang generator, para-paraan ang pag-asikaso sa mga pasyente. Bukas na ang lahat ng bintana sa emergency room, pero dahil madilim pa rin, gumamit na lang ng flashlight ang isang doktor habang tinatahi ang sugat sa ulo ng isang pasyente. Kahapon naman sinugod sa ospital si John Christian dahil inatake ng hika. Pero dahil walang kuryente, di raw magamit ang nebulizer. Ito, ginagamitan na lang namin siya ng oxygen pagsamantala. Kaya lang po, may diferensya po ba yun? Mahina ang sa ng oxygen, pero nakakasurvive din siya. Wala ring supply ng tubig sa lugar. Pila-pila tuloy ang mga residente sa poso. Wala rin kasing mabilhan ng tubig dahil sarado ang mga water station. Dahil nga di rin magamit ang mga makina dahil walang kuryente. Ito nga po, nag-iigib kami, panligo man lang o pangugas ng pinggan. No choice. Baka ito, pasubuhan na lang namin. Pasubuhan para maging inumin. Bukod sa kawalan ng kuryente at tubig, iniinda rin ng Cavite ang pagkasira ng mahigit 400 ektaryang taniman ng saging sa ilang bayan. Naubos ang mga tanim. Wala na yan, mga taon na ulit bago pakikinabangan yan. Sa Noveleta ang videong ito kuha ni News Cooper Izel Villanueva noong kasagsagan ng Bagyong Glenda. Noong una, isang piraso ng maliit na yero ang lumipad. At nang tumutok sa katapat na bahay, Ito, pinaka-kwarto to. Yung kalahati, nilipad. Ito, bumagsak tong kalahati. pero nakalikas sa kayo nun. Doon sa baba naman kami nakano. Ayon kay Governor John Vic Remulla, mahigit 200 milyong piso raw ang halaga ng pinsalang dulot ng Bagyong Glenda sa probinsya, kasama ang mga nasirang bahay at iba pang istruktura at mga taniman. Ang estimate kasi namin, mga 4,000 bahay na tanggalan ng bubong eh. Konti lang ang water damage dito, pero puro wind damage. Mas maganda organization namin ngayon. Dahil experience sa bagat, natuto kami. Mike, buong araw pabago-bago yung panahon dito. No? Minsan napakatindi ng araw, minsan naman kanina 15 minutes napakalakas yung ulan. Samantala ayon naman kay Governor Remulla ay suspended pa rin ang klase sa lahat ng antas dito sa Cavite bukas. Maraming salamat, Ruth Cabal.